Ang ikatlong estasyon, si Jesus ay hinatulan ng kamatayan. Isama po natin sa ating kahilingan ang mga sumusunod. Para po sa buong angka nila kapatid Lydia Asuncion at pamilya, at kapatid Lito at Lita Pascual at pamilya, na tinatapatan ng ikatlong estasyon na nakikibahagi ngayon sa ating panalangin. At para sa pamahalaan, simbahan at mga samahang sibiko upang maging tagapangalaga sila ng karapatang pantao at sa lahat ng mambabatas upang kanilang laging isulong ang mga batas sa pag-aalaga at pag-unlad ng buhay. Hello. Sinasamba at pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo, Sapagkat sa pamamagitan ng iyong banal na krus, tinubos mo ang libutan. Sa puntong ito, si Jesus ay nakatayo sa harap ng Sanhedrin. Ang mga pinuno ng relihiyon at batas, siya ay inuusig at hinatulan nila, hindi dahil siya ay may sala, kundi dahil siya ay tapat sa katotohanan at kalooban ng Diyos. Tahimik lang si Jesus, ngunit ang kanyang katahimikan ay hindi mukha ng kahinaan, kundi ito ay katapatan sa kalooban ng Ama. Hindi siya nagsinungaling o tumakas upang mailigtas ang sarili. Hindi siya nakipagkompromiso upang manatiling ligtas. Sa ating mga Pilipino, pamilyar sa atin ang ganitong sitwasyon. Marami sa ating mga kababayan ang tahimik na nagdurusa, mga kabataang pinipiling maging tapat kahit tinutokso ng pandaraya, mga taong nagsasabi ng totoo kahit sila ang napapahama. Sa ating kultura, madalas makisama kaysa maging totoo. Ngunit ipinapakita ni Jesus na ang katapatan ay hindi laging nagdadala ng palakpakan o kasiyahan. Bagkus, madalas ito ay nagdadala ng krus. Sa harap ng Sanhedrin, nananatiling tapat si Jesus. Tapat sa Diyos, tapat sa kanyang misyon, tapat sa pag-ibig. Ang tanong para sa atin, handa ba tayong manatiling tapat kahit tayo ay hindi maunawaan, maparatangan o mapag-iwanan? Tunghayan po natin ang ikatlong estasyon. Basta ninyo ang mula ang propeta na sa harapan ninyo! Ano ba ang balita? Nadakip ang taong nagngangalang Jesus. Basta ninyo! Mukhang bulaan ang taong nadakip. Pwede daw ang tao na yan. Anong kaguluhan ito? Sino ito? Bakit niyo siya dinala dito? Hindi namin siya dadalhin sa iyo kung wala siyang kasalanan. Hindi naman pala eh. Eh di kayo ang humatol sa kanya, wala kaming kapangyarihan gawin ng paghatol, kundi ikaw lang! Ano ba ang problema sa taong ito? Siya daw ang hari ng mga Hudyo! Ikaw nga ba ang hari ng mga Hudyo? Tulungan ako. Taga saan ka? Tulungan. Anong pangalan mo? Totoo ba ang pinararatang nila sa'yo? Sumagot ka! Hindi mo ba alam na may kapangyarihan na akong palayain ka? O ipawalang sala? Bakit ayaw mong magsalita? Ikaw na ang nagsabi. Wala akong makita ang kasalanan ng